Sa mundong puno ng ingay at pagod, maligayang pagdating sa ating channel. Isang lugar kung saan maaari kang humiga, magpahinga, at makinig sa mga kwentong magdadala sa iyo sa iba't ibang mundo. Pwede mo itong pakinggan kahit nasaan ka, habang naglalakad, nagpapahinga, o bago matulog. Pumikit, makinig, at hayaan ang bawat kwento ang magdadala sa iyo sa katahimikan. At ito ang ating kwento. Ang tawag mula sa hindi kilala. Alas 12 na ng gabi nang biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. Sa una, hindi niya pinansin, pero paulit-ulit itong tumatawag. Hanggang sa napilitan siyang sagutin. Hello? Tahimik, pero may naririnig siyang mahinang paghinga sa kabilang linya. Hello? Sino to? Biglang may bumulong. Marco? Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya at kinakabahan. Hindi agad sumagot ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sekundo, muling nagsalita ang boses. Naalala mo pa ba ako? Napaupo si Marco sa kama. Pinilit niyang alalahanin kung sino iyon. Hindi. Sino ka ba? Tumawa ng mahina ang boses. Isang malamig at halos pabulong na tawa. Ako yung iniwan mo. Biglang bumalik sa isip ni Marco ang isang alaala. 3 taon na ang nakalipas. Isang gabi rin, umuulan. May babaeng humingi ng tulong sa kanya sa kalsada. Basang-basa, nanginginig. Pero hindi siya tumigil. Natakot siya noon at pinili niyang umalis. Kinabukasan, nabalitaan niya. May babaeng natagpuang patay sa lugar na iyon. Hindi niya iyon pinansin. Pinilit niyang kalimutan. Pero hanggang ngayon, Hindi totoo yan, bulong ni Marco sa sarili. Pero muling nagsalita ang boses sa phone. Iniwan mo ako. Mas malakas ang hangin sa labas para may kumakatok sa bintana. Dahan-dahang tumayo si Marco. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita isang babaeng nakatayo sa labas. Basang-basa. Nakatitig sa kanya. Parehong-pareho sa alaala niya. Biglang namatay ang ilaw at naputol ang tawag. Tahimik. Tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Nanginginig si Marco habang hinahanap ang kanyang cellphone. Bigla itong nag-vibrate. May bagong message mula sa parehong unknown number. Bakit mo ako iniwan? At kasunod nito, may picture. Dahan-dahan niyang binuksan at napasigaw siya. Ang larawan, kuha mula sa loob ng kwarto niya. At siya ang nasa litrato. Nakatayo sa likod niya ang babaeng nakangiti. Biglang may malamig na hangin ang dumampi sa batok niya at may bumulong. Hindi kita iiwan ngayon. Napahinto at napahinga ng kaba si Marco. Unti-unting namatay ang lahat ng ilaw sa bahay at ang huling narinig niya ng tunog ng kanyang sariling cellphone. Tumatawag muli, unknown number. Pero sa pagkakataong
Dahan-dahang lumingon si Marco. Hindi niya gustong gawin. Pero parang may pumipilit sa kanya. At sa pagharap niya, wala siyang nakita. Walang tao, walang babae. Tahimik. Pero mas nakakatakot ang katahimikan. Mali lang to. Guni-guni lang. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Biglang tumunog ang cellphone ulit. Unknown number. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Sinagot niya agad. Anong gusto mo? Tahimik. Pero maya-maya, may narinig siyang boses. Hindi na ito galing sa cellphone, kundi sa likod niya. Hindi mo na ako matatakasan. Nanlaki ang mata ni Marco. Unti-unti siyang napaiyak. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Dahan-dahang lumamig ang paligid. Parang may presensya na lumapit. At iniwan mo ako. Habang ako namamatay. Napaupo si Marco sa sahig. Wala na siyang takas. At wala ring lakas tumakbo. Wala na siyang lakas sumigaw. Hanggang sa biglang tumahimik ang lahat. Walang hangin. Walang ulan. Walang tunog. Lumipas ang ilang segundo. Hanggang sa may tumunog ulit ang cellphone niya. Isang notification mula sa unknown number. Salamat sa pagsama. Dahan-dahan niyang binuksan at doon niya nakita isang bagong larawan. 2 tao ang nasa litrato. Siya at ang babae parehong nakatayo sa gitna ng kalsada. Basang-basa sa ulan, pero ang mas nakakatakot, pareho na silang nakatingin diretso sa camera at parehong nakangiti. Kinabukasan, may balita sa TV. Isang lalaki natagpo ang patay sa kanyang kwarto. Walang sugat, walang palatandaan ng pakikipaglaban, pero sa mukha nito, may bakas na matinding takot. At sa kanyang kamay, higpit niyang hawak ang cellphone na hanggang ngayon ay patuloy pa rin tumatawag ang unknown number. At kung sakaling marinig mo ito, may tumatawag sa iyo mamayang gabi, siguraduhin mong kilala mo kung sino ang sasagot. Dahil may mga tawag na hindi dapat sinasagot kailanman. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nakatulong ang kwentong ito para mapahinga ang iyong isipan. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa muli, paalam!